In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silence. Oras na? 4:40. 4:40. Tingin tayo din something to eat. Stop over. Nice na place. Ganda ng place. And we order mami. Ang palitas gutom kasi more or less mga 2 hours pa siguro ang magiging biyahe namin. Going to El Nido. Kano to? Kano? How much? 80. 80. Parang instant noodles. Hindi. Okay, hindi naman. Sige, hati tayo. And we're done. Medyo pricey here. 30 pesos. Pero understandable naman ang pricing here. Ganda talaga ng batis. Batis ba to? Ganda. Ang refreshing lang. Nice. And we're done. Alis na kami ulit.
daming tilapia. El Nido Town, 7:25 p.m. Let's go na. Dun. Palengke. Ay, saan ba yung ano? Dun yun, sa Bandaron. Hindi, malapit na dito. Oo, wala ka. Ang public market. Maligaya Street. Nandito ang ganap. Pero meron din doon sa may McDonald's, 'di ba? Bandaron. Doon sa dinaanan natin sa may McDo, makalampas doon na marami din doon mga ganap. Ay, ano yun yung mga bar? Ano to? Ha? Haba nito eh, no? Oo. Driver set, ma'am. Kailangan niyo bukas para sa inyo. So, after 20 minutes na paglalakad namin, so, nakita namin itong Denji in El Nido Palawan here in Maligaya. So, malapit lang siya sa beach. So, binook namin siya for 2 nights, 1,500 per night with breakfast na, diba? Let's see. Tour ko kayo. So, ang ganda niya, diba? Ang ganda ng lobby. Look. Ang cozy. Hindi niya, Ford. Nilagay ko na lang muna ang barbecue.
Pag nag-avail ba kami nung tour nyo, 1-2, ito yun, sa inyo yan. Pwede yan, ma-accommodate kami if ever tomorrow na. Okay. Yeah. Thank you, Kuya. Tudy. Oh, diba? Worth it yung paghahanap. Ang bango, shucks! Quick room tour. Hindi siya key cards, syempre. Normal lang. Double lock. Ay, mag-double lock eh. Una bala na. Lights on, light TV. Review. Actually, di pa man. Gusto ko na siya. Ayan yung mga notes. Mga turn lights. Tapos, may free water. May kettle. May pa-coffee. Why not? May TV. Shucks. May aircon. Ang laki ng kama. Anting mo dito. King size to, no? Ganda. Shucks. It's a deluxe. Hindi siya premium. Na-upgrade lang kami. Chores. Nakuha sa pilit ang upgrade. Pag ganto ng ganto, hindi na ako alis. Hanggang ano na. Third night na. Ganda. Ang linis. Hand soap. May blower. Nice. May bidet. Yan natin ang lakas. Fairness. Ay! Lakas. May pa-carty. Oh, nice. Head to toe. Isa lang talaga ang ano nila. So, head to toe. Sabi, ano lang yan. Pwede shampoo. Kaso matigas yun sa bubong. Yeah. May tissue, may towels. Wow, ang nice. Ang cozy, promise. Super nice nito. Tayo password na. Yan. Layo natin. Oh, diba? Ano sabi mo, di? Ganda? Ha? Approve? Diba? Kasi yun eh. Kaysa doon dalhin tayo dun sa... Ang ganda. Shucks. Gawin na natin 3 nights to. Kasi sold naman. Yes. Ang tanong, smart TV. Think ko hindi. No, hindi siya smart TV. And that's it. For only 1,500 per night. O, diba? Approve. O, meron din silang ano. That's it, guys. Nice ang aming hotel. Ang linis. Pa-charge di. So, yan. Nagdi-dinner muna kami. Bye! Relationship has run its course. Lock your sleeper.
So, ito yung Denji Inn. Then, pasok lang dun. Ilang lakad lang. Then, diretso here. Pag dumiretso kayo dito, Maligaya Street to. Tapos, dun na yon yung kainan. Malapit to sa elementary school at sa munisipyo yata yun. So, next agenda, after makahanap ng accommodation is, syempre, maghanap ng resto na pwede namin kainan for our dinner. So, hanap muna tayo, guys. Ayan o, Maligaya, Barangay Maligaya. May malapit ding ATM, no? No, ATM, may malapit na ATM. Tapos, ganda rin nga, may metro box, yung galingan natin. And then, nire-diretso natin. Tabi. Medical clinic. Ganda rin yung location. Okay. Amakan, El Nido, Palawan. So, ito yung Amakan. Doon ang mga kainan. Yung sa yung galingan natin. Konting lakad lang. Palmera El Nido Inn. Ha? Puro accommodation naman. Oo, dito. Ito yung sinasabi ko, yung rooms available ni Corazon. Okay din to. Corazon. Puro inn na dito. Francisco Inn. Souvenir shop, Marian S. Travel. So, nandito na ulit tayo sa kainan. Maraming kainan. ATM again. Korean chicken. Resto bar. Para kasi may nakita akong Cajun or biryani. Naamoy mo lang yun doon. Hindi, meron ako nakita biryani, promise. Pag gusto lang laundry, talk dirty to me. Spa massage. So, ending here, biryani. So, ito yung order namin. Yung fried chicken, hindi, mali. Biryani pala, sorry. So, this one, in order namin ay chicken tikka biryani. 500 pesos, good for 2 daw. So, try natin. Ano lang pang food. Yeah. Medyo pricey, oh. Do El Nido is talagang pricey. Ayan. Dito kami Maligaya. Barangay Maligaya. This is our food. Ang laki niya. And it seems yummy. Chicken biryani. Yes, that's it. May dalawang egg at merong, ang tawag dito? Pita. Yung chicken na tatalukloban. And salsa. That's it. Yes. Sarap. Ito, gusto ko to. Hindi ko alam tawag dito. Ito, crackers na to. Pero sarap, grabe. Di ba yan yung pita nila? Hindi, parang chips Sarap. Authentic. Check. Pricing nila. We ordered cucumber lemonade. 16 ounce, 150. Hati na lang kami dalawa. Yeah. And then surrounding buhay na buhay. Ang palis umay.
The way the world learns to dive. The way the world learns to dive. Bilihan siguro to ng gamit ng for diving. Rentahan yan. Saka ano. Rentahan yan. Siguro meron din niya tutorial. Hindi yung bilihan. Mayroon yung bilihan. Ayan o, instructor nga siguro. Instructor Development Center. Nightlife. Konti lang ang turista. Kasi, Asin? Wala yung sugar? gusto mo, less sugar. Thank you po. Teka mo. Crepe. Nutella, banana. So, bumili kami here for our dessert. Ayan yung pricing. Katabi siya ng fruit juice na binila namin. Viajeros Travel and Tours. Sabi niya ay money changer. Sa tapat ito ay basil pizza and pasta. Hindi ko kaya talaga ano yung asin. So this is the crepe. Banana Nutella. Banana Nutella, no? Nutella, banana. Banana. Worth 150 pesos. And we're back to our accommodation. Dito ay bawal ipasok ang shoes. Kailangan ubarin. Yan. Provided naman. Yeah, and we're back. Magpapahinga na kami. Ikaw na mag-lock din ng pinto. Hindi ko kaya i-lock. Ganda talaga ng room na ito. Nice. And that's it, guys. So, around 10 PM kami nakabalik here sa aming accommodation. So, dito na nagtatapos yung first day namin here in El Nido. So, to summarize yung ginawa namin, since actually this is the second time around na napunta kami here in El Nido, yung first video ko is parang ano lang siya, 2 days and 1 night lang. So, parang saglit lang. As in, in-explore lang namin saglit ang El Nido. This time around, as in, pipilitin namin maging parang complete package na yung magiging tour namin here in El Nido. Though, DIY pa rin. As usual, DIY travel tayo. So, since DIY, so, ginawa namin, nag-book kami ng van through Klook. So, transfer van from Puerto Princesa to El Nido. Worth 600 pesos per pax. So, binook ko lang siya a day before ng lakad namin. So, today is October 4, Friday. So, binook ko siya. Ang pinili ko is 12:30 PM. So, expected namin or anticipate namin why 12:30 PM para at least more or less 6 PM to 6:30 yung pinaka-late na dating namin here in El Nido. Pero, dun namin na-realize na hindi nasusunod yung eksaktong time na nakalagay kung ano man yung pinili mo dun sa Klook, kung anong gusto mong time na umalis. Kasi nangyari, instead of 12:30 PM yung aming departure, tumawag ng around 12 ng tanghali yung operator ng Klook. Sabi, tatawagan pa isa-isa yung mga passengers. So,
possible madadaanan niya kami ay around 2 p.m. na, which nangyari nga. So 2 p.m. kami nasundo. So late na siya, more or less na 1.5 hours. Pero ang kagandahan naman niya is yung van is okay, fresh yung van, tapos mabango, mukha naman siyang bago. Kasing walang amoy na mabaho, kasing fresh talaga, yung una ko napansin. Tapos mukhang bago yung van, malinis. And napaka-bait ni Kuya Driver. Hindi ko lang nakuha yung pangalan niya. Pero kasi nakaupo kami sa front, yun na nakuha namin seat. Nabasa ko dun sa kanyang lace, ang operator is Chris Jo Travel and Tours. Yun yung operator here na nakinuha ng Klook para sa van transfer. So far napakabait ni Kuya, at yung kanyang pagdadrive is very smooth, hindi kaskasero, as in talagang nandun yung safety, kasi una sinabihan niya talaga, hindi siya talaga pumayag na hindi kami mag seatbelt. So okay yun, goods yun. Then since sa Puerto Princesa Mall kami, sa Robinsons Mall kami nagpa-pick up, dun kami muna nag-lunch, buti na lang nag-take kami ng lunch kasi yung biyahe nga umabot din ng 6 hours. So dumating kami sa El Nido, town mismo ay around 7:30 PM na. So nagpababa kami sa mismong terminal, transportation terminal ng El Nido. Since kasi nga DIY kami, so as expected, yun talaga yung plano. Wala kaming nakabook anything ahead of time except dun sa van a day before. So pagdating dun, so usapan talaga namin, kahit umabot na ng gabi, 7:30 na, nilakad talaga namin going to Maligaya, Barangay Maligaya. Parang yun talagang pinpoint naming lugar. Though meron may nakita kaming along the road ng mga different accommodation, pero mas pinili namin maghanap ng mas magandang accommodation here in Barangay Maligaya. Why? Kasi nandito malapit yung mismong port. Since magta-travel kami, mag-island hopping kami, and gusto namin malapit na agad dun sa mismong port ng bangka. So hindi na hassle, hindi para madali, di ba? So dito kami since yung kasi dating last na punta namin here, na punta namin na dito sa Maligaya Street or Barangay, mas magandang mag-book ng accommodations kasi malapit din sa lahat. Malapit ka sa kainan, sa restaurant, sa mga ganap, sa mga tours, nandito lahat. Kumbaga parang nandito na concentrated. So that's why iting napili namin. Which is luckily yung nakuha namin around Barangay Maligaya nga siya. Parang Rizal Street naman. Barangay Maligaya, tas Rizal Street. Yung hindi ko rin sure ha. Pero ipopost ko na lang kung ano yung pinaka-exact address niya. So nabook namin yung hindi nabook. Nakuha namin, nakita namin yung Denji Inn El Nido. So, yun yung pangalan niya, Denji. Ipopost ko na rin. So, ang nakuha naming room ay room 2D, second floor. Pero hanggang 4th floor yata ito. Kasi initially, ino-offer sa amin ay 4th floor. So, sabi namin, naisip ko naman, hindi naman peak season ngayon. Since month of October, expected ko, habagat season. So, hindi pa ganun karami ang turista. So, nakiusap kami na, wag naman 4th floor kasi masyadong mataas. Eh, wala namang elevator. Syempre, ganda naman talaga halos lahat dito, walang elevator. So, pumayag naman siya. Though, luckily, yung second floor, niligawan ko talaga, is ang available is parang deluxe room. So, ang kinukuha ko lang naman namin is standard room, which cost 1,500 pesos per night. Included na yung breakfast for 2. So, mura na siya, diba? Super mura. Nasa El Nido ka, na malapit ka sa lugar ng ganap. So, around the area, city center. So, mura na talaga yon, yung 1,500 na yon. Good din with breakfast pa. At, luckily, naligawan ko nga na pumayag siya, yung in-offer niya sa aming deluxe. Instead na standard, naging deluxe. Kasi, if susundin natin yung presyo ng deluxe, sabi nila, 1,800 daw, 1,700. Pero included din yung breakfast. So, pumayag naman sila. Which is, nagustuhan talaga namin yung room. Super ganda. Ang neat, ang linis, ang cozy, ang bango. Yung sa napun ako. As in, maganda. Yung price niya is nag-exceed dun sa expectation talaga namin. Ang medyo downside ng room na to o ng accommodation na to is yung lalakaran mo pagdating sa gabi, medyo madilim na. Pero, feel safe naman. Never naman kami nakaramdam ng
danger or something. Kasi, una-una, tapat lang siya ng elementary school. Tapos marami ka madadaanan na parang may mga barangay tanod naman. So, feel ko naman safe naman. So, yun lang yung nakita ko medyo downside kasi medyo papasukan ka pang konting iskinita. Pero saglit na saglit lang, walking distance lang talaga. So, yun. Then, nag-dinner na kami sa labas. So far, syempre, as expected naman kasi since second time around, in-expect na namin na medyo pricey ang food here. So, per meal, napupon ako, nagre-range siya ng 300 above. So, kinain na. Lagi naman kami dalawa hati lang kasi naman gano'n kami kalakas kumain. So, yun yung unang dinner namin here sa biryani. Then, ang drinks namin, syempre, para naman mawala yung umay, nag-fruit juice kami and konting dessert. Then, bumalik kami na rito. So, parang naglipot-lipot lang kami. Ang napansin ko lang ngayong month na to ay hindi ganun maraming turista. Konti lang. Pero maraming foreigner. Pero sa local, hindi ganun kami. Pero marami pa rin. Pero if compare mo na talagang peak season, hindi. Kasi hindi ganun ka-crowded. Hindi yung katulad ng iba na pag peak season na ultimo sa food, mag-aantay ka na matagal, pipila ka pa, or something. Hindi ganun. As in, medyo maluwag pa. So, yun. So, nag-decide kami ngayon na umuwi na maaga at magpahinga. Kasi tomorrow naman, ang plano is hindi muna kami mag-tour. Ipapahinga muna namin yung aming tomorrow. Parang chill lang tomorrow kasi since napagod kami sa biyahe. Kasi imagine yung 6 hours, hindi biro yun. Masakit sa puwet. Kaya buti na lang merong isang parang 30 minutes allowed na mag-stop over kami to eat something saka makapag-stretch man lang. Kasi masakit talaga sa puwet. Although walang traffic ha. Kung walang mga stopover na ganun, mga 5 hours kaya eh. Talaga lang aabot ng 6 hours kasi syempre may mga kasama tayo na kailangan din mag-CR or something. So, yun yung yung cons nun. Pero so far okay naman. So, that's it. Tomorrow ang plano is mag-beach hopping kami. So, pipilitin namin mapuntahan yung different beach here like yung Nakpan, yung Vanilla Beach, saka yung Leo Beach yun. Leo Beach. Tatlo. Nakpan, Leo Beach, and Vanilla Beach. So, para namin mapuntahan yan, pricey yan kung kukuha ka mag-rent ka ng tricycle ha. So, ang plano namin, mag-aarkila na lang kami ng motor. Kasi nagtanong na kami sa lobby kung magkano. Sa kanila kasi parang complete package na anything na kailangan mo na sa kanila. Mapa van transfer, tours, saka yung mag-arkila ka nga ng motor which costs 600 pesos per 1 day na daw yun. So, kung sulit na yun, di ba? Kahit saan ka makarating, for 24 hours magagamit mo yung motor. So, looking forward tomorrow kasi mas marami kami pupuntahan at makakapagpahinga kami today. By the way, ito nga pala itong accommodation na to ay may free breakfast. So, tomorrow, magbe-breakfast muna kami bago kami na mag-awin ng motor para makapag-ikot. So, that's it guys. See you soon. See you tomorrow. Bye. Thank you for watching.